Bansang Pilipinas, inilabas na ang pagiging agresibo kontra China na kung saan ay nakalerto sa ngayon ang mga base militar sa buong Chinese military ng PLA na paali-aligid sa rehiyon ng West Philippine Sea. Samantala ito ay nagpapakita ng kahandaan ng Pilipinas na mas maging aktibo sa mga usaping pangseguridad sa rehiyon. Ganun pa man ay may mga pag-aalinlangan hinggil sa kasunduan sa Pilipinas at United States. Pinapakita nito ang pagtitiwala ng mga Pilipino sa kanilang leader upang pangalagaan ang interes ng bansa at ng kaligtasan ng mga mamamayan. Ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay hindi lamang tungkol sa seguridad sa rehiyon, ngunit nagpapakita din ng pagkakaisa at pagtitiwala sa isa't isa. Ito ay pagpapakita ng pagsulong ng Pilipinas bilang isang bansa at bilang isang kasapi ng pandaigdigang komunidad sa agda ng Pangulo. Hindi lamang ito sa antas ng kakayahan sa ating pangseguridad, kundi ito rin ay tungkol sa pagpapalakas ng ating relasyon sa Estados Unidos. Well, maligayang pagbabalik sa ating channel mga kaibigan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede ka makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na-update sa tuwing may bago tayong inilalabas na video. Kaya naman, simulan na natin. Ayon sa ulat, sinabi mismo ni Pangulong Marcos na ang mga bagong base militar ay nagpapakita ng pagtutulungan sa pagitan ng bansang Amerika at ng ating bansang Pilipinas sa pagpapanatili sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ipinapakita din niya na ang pagkilala sa papel ng mga bagong kaalyadong bansa sa pagtitiyak sa seguridad sa mga lugar na mayroong mga tensyon sa rehiyon. Ang mga bagong base ay nagpapakita ng pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Amerika. Ito ay nagpapakita ng kahandaan ng Pilipinas na mas maging aktibo sa mga usaping pangseguridad sa rehiyon. Ganun pa man ay may mga pag-aalinlangan hinggil sa kasunduan sa Pilipinas at United States. Samantala ay may mga ilang grupo naman ang naniniwala na ito ay maaaring magdulot ng pagkakawatak-watak sa rehiyon. Sinasabi nila na ang pagbibigay ng mga base sa mga bansang kasapi sa rehiyon ay maaaring magdulot ng tensyon sa pagitan ng mga bansa. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan na ito ay nananatili sa Pangulong Marcos na positibo hinggil sa kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Sa kanyang pinakauling pahayag, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong araw ng Miyerkules na magkakaroon ng 4 na bagong military base sa ilalim ng kasunduan sa depensa kasama ang Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kabilang ang isang lalawigan na nakaharap sa South China Sea. Ayon sa Pangulo, ang pagpapalakas ng kakayahan ng militar ng Pilipinas ay mahalaga upang mapanatili ang seguridad at kaligtasan ng bansa. Ang pagkakaroon ng mga bagong base militar ay magbibigay ng dagdag na kakayahan ng militar upang maprotektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas, partikular na sa lugar na nasa kahabaan ng South China Sea. Ipinapakita nito ang pagtitiwala ng mga Pilipino sa kanilang presidente o leader upang pangalagaan ang interes ng bansa at ng kaligtasan ng mga mamamayan. Ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay hindi lamang tungkol sa seguridad sa rehiyon, ngunit pagpapakita din ng pagkakaisa at pagtitiwala sa isa't isa. Ito ay nagpapakita ng pagsulong ng Pilipinas bilang isang bansa at bilang isang kasapi ng pandaigdigang komunidad sa agda ng Pangulo. Hindi lamang ito sa antas ng kakayahan sa ating pangseguridad, ngunit ito rin ay tungkol sa pagpapalakas ng ating relasyon sa Estados Unidos. Ang mga base militar ay magbibigay naman ng malaking tulong sa pagpapatatag ng ating pambansang seguridad at pagpapalakas ng ating ugnayan sa ibang bansa. Ayon naman sa ilang opisyal ng militar, ang mga bagong base militar ay magbibigay ng malaking tulong sa mga sundalo upang maprotektahan ang bansa mula sa mga posibleng banta. Ipinapakita naman ito ang pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas sa mga usaping pangseguridad sa rehiyon. Ganun pa man, may mga grupo din naman na naniniwala na ang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng United States ay maaaring magdulot ng mga panganib at mga kaguluhan. Ito ay dahil sa posibleng pagbabanta ng bansang China sa mga bansang kasapi sa rehiyon, partikular na sa mga lugar
na mayroong tensyon sa South China Sea ay naman sa kritiko. Ang pagbibigay ng mga base sa mga bansang kasapi sa rehiyon ay maaaring magdulot ng tensyon at kaguluhan. Kaya naman kinakailangan umano ng mga maingat na mga pag-aaral at pagpapasya sa kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Isang tagapagsalita para sa Eastern Theater Command ng People Liberation Army ng bansang China na si Army Senior Colonel Shi Yi ay nagawang akusahan ng Washington at tinukoy na pinapalaki nito di umano ang pagpapalipad at pagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Sinabi ni Shi sa isang ulat sa website ng PLA na ito ay nagpakana ng pagkakagulo sa rehiyon at panganib sa kapayapaan at katiwasaan sa buong Taiwan Strait. Pinapalala pa ang kaakusasyon na ito sa mga state media ng bansang China kung saan naglabas ang isang artikulo sa nationalist state run ng Global Times na nagsasabing ang paglipad ng United States Navy anti-submarine warfare and surveillance jet ay isang pagsulsol na may layunin magdulot ng kaguluhan. Samantala, sinabi naman sa isang pahayag ng United States 7th Fleet na patuloy sila magpapalipad, maglalayag at magpapatakbo kahit saan na pinapayagan ng pandaigdigan na batas, kabilang ang loob ng Taiwan Strait. Ang komunistang partido ng China ay naangkin naman ang bansang Taiwan. Nababahala na rin ng Japan sa military drills ng China sa paligid ng Taiwan. Ayon kay Japanese Ambassador to the Philippines, Koshikawa Kazuhiko, Pwersang karagatan ng bansang Japan tila umaksyon sa mga paali-aligid na aircraft carrier ng bansang China malapit sa teritoryo ng Japan na kung saan ay sinasabi na kasama pa mismo ng carrier strike group na ito ng China ang 5 mga destroyer nito. Ayon pa sa sources ay mas nagiging agresibo naman ang bansang Japan sa pataas nitong pagbudget pagdating sa mga kanilang depensa. Ang departamento ng bansang Japan ay naglathala ng mga larawan ng paglipad ng J-15 mula sa deck ng isang aircraft carrier bago ito dumaan ang mga barko sa pagitan ng mga Japanese island ng Okinawa at Miyako sa direksyon mula sa East China Sea hanggang sa karagatan ng Pasipiko. Bilang tugon sa mga pagkilos na ito, nagpadala ang Japan ng isang helicopter carrier na isumo sa isang reconnaissance mission at nagpadala ng mga fighter jets upang subaybayan ang Chinese aircraft carrier. Kasabay nito ang pangalawang aircraft carrier ng People Liberation Army Navy na Shandong na kung saan ay pumasok pa ito sa pinagtatalunang South China Sea. Well, maligayang pagbabalik sa ating channel mga kaibigan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede ka makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na-update sa tuwing may bago tayong inilalabas na video. Kaya naman, simulan na natin. Nakakaapekto ang military exercises sa kapayapaan at seguridad ng Japan at iba pang bansa sa rehiyon. Nanawagan din ang opisyal ng isang resolusyon sa issue sa pamamagitan ng dialogo. Repeated large-scale military action in the vicinity by a neighbor seriously affect the peace and security of Japan and other countries in the regions, as well as the safety and livelihood of the other citizens. Committed to our shared vision of a free and open Indo-Pacific, we firmly oppose unilateral attempt to change the status quo by force, especially in the East and South China Sea. We cannot allow any military and economic power to undermine the very foundation of existing global order and plunge the world into conflict and chaos and tragedy. Ang Liaoning aircraft carrier ng China na sinamahan pa ng 5 sa mga barkong pandigma ay nakita sa lugar sa umaga ng parehong araw. Isang ehersisyo naman ang idinaos ng may partisipasyon ng carrier-based aircraft na J-15 fighter at Z-19 multipurpose helicopter sa partikular na ehersisyo. Ang departamento ng bansang Japan ay naglathala ng mga larawan ng paglipad ng J-15 mula sa deck ng isang aircraft carrier
bago ito dumaan ang mga barko sa pagitan ng mga Japanese island na Okinawa at Miyako sa direksyon mula sa East China Sea hanggang sa karagatan ng Pasipiko. Bilang tugon sa mga pagkilos na ito, nagpadala naman ang bansang Japan ng isang helicopter carrier na isumo sa isang reconnaissance mission at nagpadala ng mga fighter jets upang subaybayan ang Chinese aircraft carrier. Kasabay nito ang pangalawang aircraft carrier ng People Liberation Army Navy na Shandong ay pumasok naman sa pinagtatalo ng South China Sea upang magsagawa ng makatotohanang combat-oriented drills sa isang hindi matukoy na lokasyon. Ang mga drills na naiulat na kasama ang paglabag ng mga fighter jets damage, control at maritime and search rescue mission. Gaya na lamang ng iniulat ng Global Times, sa katunayan makasama ang pasabay-sabay na mga drills na isinagawa kasama ang dalawang aircraft carrier ng bansang China ay nagdulot sa mga eksperto ng mga paghihinala na ang Duwak Carrier Group exercises ay isasagawa sa nalalapit na hinaharap. Gayunpaman, ang mga pagsasanay sa Liaoning ay makikita bilang isang mensahe ng Chino sa bansang Japan at sa mga kanluraning kaalyado nito na bansa. Kamakailan ay inanunsyo ng bansang Japan ang pagtaas sa budget nito sa pagtatanggol dahil sa banta ng bansang China sa rehiyon. Kasabay nito ang pagtatanggol ng Taiwan laban sa China, isang panukala naman na tinitingnan ng Beijing bilang aggression laban sa mga patakarang One China nito. Samantala, ino naman nakaraang linggo ay nakita ng Japan Maritime Self-Defense Forces ang isang People Liberation Army Navy flotilla na binubuo ng 4 na barkong pandigma, kabilang ang aircraft carrier na Liaoning, ang Type 055 large destroyer Nanchang, ang Type 0 frigate Result, at ang Type 901 comprehensive supply ship na noon ay sinasabing dumaan sa pagitan ng isla ng Okinawa at isla ng Miyako at tumalak naman sa timog patungo sa karagatan ng Pasipiko. Ayon sa Ministry of Defense ng bansang Japan, gaya na lamang ng iniulat ng Global Times, ayon pa sa press release na inilabas ng bansang Japan, ang People Liberation Army Carrier Battle Group ay nagsagawa ng helicopter take-off and landing drills mula sa mga barko ng East China. Bunsod ng patuloy na digmaan ng bansang Russia at Ukraine, pinangangambahan na naaapektuhan din ang militar ng China dahil sa lubos nitong pagdepende sa Moscow, partikular na para sa mga eroplano nitong pandigma. Naging mainit ang palitan ng radio challenge sa pagitan ng Philippine at Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Kasama ang inyong PTV, namataan ng ating Coast Guard ang ilang mga dayuhang barko sa mga bahura na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Philippine Coast Guard o PCG, sinasabi na magdaragdag ng mga barko sa West Philippine Sea na kung saan ay para ito sa mga pagkontra sa mga pananakop na ginagawa ng China sa rehiyon ng WPS o West Philippine Sea. Samantala, ang Malaysia naman, Brunei at Vietnam ay may magkakapatong na pag-angkin sa mga bahagi ng dagat. Noong nakaraang buwan lamang ay inutusan ng Manila ang militar nito na palakasin ang presensya nito matapos lumabas ang isang ulat na sinimula ng China na bawiin ang ilang mga nasakop nito na mga lupain sa ilang bahagi ng Spratly Island. Ang mga pagsasama-sama naman ng mga diplomatikong aksyon